Iba, saan ka nakakita nung gano'n na napakarami ng nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh, patuloy pa rin sila sa ano, sa pagsasalita ng hindi maganda kay PBBM, 'di ba? So eto, patuloy pa po natin ang magandang opinyon ni Sir Mike Abe. Tamang proseso. Pero yung sabihin po ninyo, lalo na ho yung mga political vlogger, tapos sasabihin nyo, tanga o kasapakat, kasabwat ang Pangulo. Yung sinasabi nyo kasapakat, dapat meron kayong ebidensya. Madaling sabihin may kasapakat, nasan ang dokumento, nasan ang ebidensya. Kung wala, basura yan. Ngayon, sinabi nyo tanga, ayun, personal yun. Yun ho yung hindi dapat marinig sa isang tao laban sa Pangulo. Yung nagsasalita ng mga ganon, yun ay parte ng mga nanggugulo, walang argumento. Yun! Nanggugulo, 'di ba? Yan yung argumento ng mga nanggugulo eh. Kunwari lang tong mga to nagalit kay galit sa mga DDS. Pero ang totoo, sila mismo mga sumusuporta sa panggugulo sa gobyerno. Diba? Eh sa halip na ipaliwanag nila na etong mga katarantaduhan na to ng mga DDS, katarantaduhan ng mga anti-government, eh soplakin nila at ipaliwanag nila, di ba po, eh hindi po nila yan ginagawa bagkus kanila pa pong sinusuportahan ang mga panggugulo at ang mga katarantaduhan na pinagagagawa ng mga DDS. Masahol pa sa DDS itong mga taong ito. Kung titignan mo sila parang ganun eh, parang ang gagaling nilang mamuna. Pero kita nyo, hanggang matapos ang kanilang mga live stream, 1 oras, 2 oras na live stream, video nila 20 minutos, 30 minutos, meron ba kayong narinig na magandang suhestyon kung paano po maayos ang problema sa bansa? Wala. Bakit? Kasi nga po, ang kanila lamang goal ay mamuna, mangondena, so plake ng Pangulo. Wala po silang magandang maipapayo. Bakit? Kasi nga po, yung utak nila ay kinain ng bitterness. Ang importante lang sa kanila, maibugan nila yung kanilang saloobin, di baling magmukhang mga kala mo kung sinong mga kagagaling, pero ang totoo, wala po silang naitutulong sa ating gobyerno. Wala. May nadinig ba kayong suhestyon dyan na maganda para sa ikabubuti ng mga Pilipino? Wala po. Simula umpisa hanggang dulo, pangungunde na, panggagago kay PBBM ang ginagawa ng mga tamulmul na yan. Hindi po sila parang ayaw nila na mayroon pong magandang magawa ang Pangulo. Kanino bang naratibo yan? Kay Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, ito ikang pagpapababa ng presyo ng bigas, hindi ikakaya yan. Hindi ikakayang pababain yan, yung presyo ng bigas. Yan ang sinasabi ni Sara Duterte, 'di ba? Pero mapapaisip ka, teka, sabi ni Sara Duterte, hindi daw mapapababa presyo ng bigas. Tapos sinabi niya, siya daw may alam daw siya na tawag dito? May alam daw siya na solusyon, pero hindi daw niya sasabihin. Sinabi ni Sara yan, baka nakalimutan ninyo sinabi ni Sara yan. Sabi niya, meron akong alam na solusyon kung paano mapapababa ang presyo ng bigas, pero hindi ko sasabihin. Hindi niya sasabihin. Bakit? Kasi nga, wala naman talaga. Ano ba alam niyan si Sara? So yung naratibo ni Sara Duterte, na-acquire netong si Christian Esguerra at netong si Boy Bypass Armandin. Ganon din po ang naratibo nila na wala po silang pake
sa kung ano ang maibuga nila, basta importante, maibulalas lang nila yan, and then tapos na. Wala na silang hindi na nila iisipin yan kung ano man ang ano man ang maging epekto o kung ano man ang maging nila. Basta wala silang pake. Hindi nila iniisip yung yung etong na ito, etong kung ano man ang magmukha, kung ano man yung maging impresyon sa kanila. 'Di ba? Pero kung ikaw matalino, kung makikita mo yung mga video nila, maiisip mo, teka, kanina pa ako nanonood dito kay Christian Esguerra, saka kay Arman din. Bakit ganun? Puro lang puna, puro lang kondena, puro lang paninira at puro lang pagsasabi na kasabot sa korupsyon. Wala namang maipakitang ebidensya. Wala namang mailabas na katibayan etong dalawang to. 'Di ba? Yun po ang mahirap sa mga taong to. Akala nila napakagaling nila. Stabilization ng galaw. Alam natin kung Destabilization ng galaw. Ganyan po ang gawain niya mga yan, Hindi nalalayo sa mga DDS, mas masahol pa nga sa DDS. sinong gumagawa niyan from day one. Tapos gagayahin mo yung kailang ginagawa. Ay mali po yun. Ngayon kung sabi mo kasapakat, laglabas ka ng ebidensya Yun. kung meron kang totohanan. Tama. Kaya nga ang tingin ko dito ho sa controversial na isong ito na banggitin ng Pangulo daw ay ganito. Nakita nyo, yung matitinong mga Pilipino nasa loob at labas ng social media or nasa lehitimo mga media o mga political blogger, content creator, influencer. Kita nyo, hindi nila pinagtatanggol yung salitang yun. Kasi talagang hindi yun dapat sinasabi kung matino ang tao. Ang gumagawa lang yan yung desperado Yun. or walang argumentong matino. Yun. Masabi lang, mapag-usapan lang, paninira lang. Yun po yun. Tama bantayan ang pera ng bayan sa tamang pamamaraan. Hindi pwede yung below the belt. Kaya ito hong pagtatanggol ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, political blogger na volunteers na tumutulong sa gobyerno at kay Pangulong Marcos Jr., walang personalan dito. Issue lang talaga ito. Walang nagdikta, walang nagutos, at walang nasa likod nito. Sari-sarili, kanya-kanyang diskarte at pananaw ito kasi mali ang sabihin tanga ang Pangulo. Yun. Pwede mong sabihin niya sa ibang tao parang alalang, wala tayong pakialam doon. Pero presidente ito eh. Elected president. Sasabihin niya nung ganon. Para kang bumangga sa pader niyan eh. 'Di ba? Para mong binangga yung pader. Bakit? Kung ang binangga mo lang mayor, governor, congressman, 'di ba? Para kang bumangga lang sa sa maliit na puno. Pero kapag ang binangga mo presidente, para kang bumangga sa pader niyan. 'Di ba? Kasi ang binabangga mo ay binoto ng majority ng mga Pilipino. Ibig sabihin, ang gusto ng mga Pilipino ay si Pangulong Bongbong Marcos ang mamuno. 'Di ba, Nanay the Survivor? Lucia Medina, Opelia Gabriel, yan ang gusto ng ating mga kababayan. Si PBBM, 'di ba? Kuya Ramon Agustin, Ate Agnes at Ate Bergie. Yan ang gusto nila. Na mamuno sa atin, Ate Maria P. Palisok. Ngayon, ito pong ating mga kababayan na katulad nitong si Christian Esguerra at nitong si Boy Bypass Armandin. Pagsasalitaan nila yung presidente ng ganung mga salita, para talaga kayong pag talaga binangga ninyo ang presidente, giba kayo. Diba? Kasi yung argumento ninyo at yung inyong mga naratibo talagang pangsarili at meron talaga lang kayong tawag doon, meron lang talaga kayong gusto na mangyari na hindi ginagawa ni PBBM o kaya inaayawan nyo si PBBM from the very start.
At wala talaga kayong planong magbigay ng magandang komento kay PBBM. Lagi nyo lang makikita ay yung mali. Nahalata ko rin nga isa likaw ng bitukan nila pagdating kay Martin Romualdez. Ang tingin nila kay Martin Romualdez ay sobrang magnanakaw na, nahusgahan na, plunderer, malversation of public funds, ganyan, kurakot, yun na, convicted na sa graft and corruption. Ganun na kagad tingin nila nitong mga katulad ni Boy Bypass Armandin at ni Christian Esguerra. Ganun na kagad tingin nila kay Martin Romualdez. Kahit isang kaso ay wala si Martin Romualdez. At yung mga magiging witness laban kay Martin Romualdez ay mga nagbaligtaran na. 4 sa 18 Maleta Boys bumaligtad. Si Orly Gutesa, si Ador Mawanay 2.0 bumaligtad na rin. Paano mo ngayong kakasuhan yan si Martin Romualdez? Diba? Kaya nga po ito, itong dalawang to, nakita nyo. Ano talaga yan? Lalayasan talaga yan ng mga Pilipino. Kasi kung makapagsalita sila, parang sigurado na silang gumawa ng kasalanan si BBM saka si Martin Romualdez kahit wala naman. Po ay napaka-unprofessional katulad ng aking mga nabanggit na. So, for your... Ayun, napaka-unprofessional nung ganun. Magsasalita ka, kasabwat, magnanakaw, kurakot, pero wala ka namang ebidensya. Dito kapag sinabi natin si Sara Duterte, kurakot, alam naman natin na yan. Buti sana kung katulad ng kay Sara Duterte na nagkamal ng limpak-limpak na salapi, itong si PBBM at si Martin Romualdez, hindi naman. Walang notice of disallowance o walang perang pinapabalik ang itong COA mula sa opisina ni PBBM o kaya opisina ni Congressman Martin Romualdez. Wala po. Pero kay Sara Duterte, merong 400 plus million na pinababalik dahil nga daw po disallowance. Hindi maipaliwanag kung paano nilustay ni Sarang Bangag. Diba? Dapat yan ang tutukan na lang nila. Huwag na nilang kastiguin si PBBM. Bakit? Kapag may nakita kayong korupsyon, may nakita kayong ebidensya na ginawa na ni PBBM na korupsyon, doon nyo banatan. Pero pag hanggat wala kayong maipakitang ebidensya at kahit kayo mismo, alam nyo sa sarili ninyo na walang kaso si BBM, walang kaso si Martin Romualdez, bakit nyo sinasabihan ng kurakot? Kaya kayo binabanata ng mga supporter ni PBBM. Information po sa ating mga kababayan, maging malawak ang ating pananaw at pag-intindi rito. Hindi basta kampihan na walang basihan. Tama. Ako, hindi ko kinakampihan ng gobyerno. Ipinapaliwanag ko lang kung ano ang kailang obligasyon at karapatan. Kung tama ang ginagawa ng gobyerno, susuportahan natin. Yung mga nagpaparatang ng mali, bakit natin susuportahan? Yun. Tama. Ba't natin susuportahan yung mga nagpaparatang ng mali? Mga napaka-unprofessional niyan. Ako inuulit ko si Sir Mike Abe. Minsan nagtatanong siya. PBBM, Pangulo, bakit ganito? Bakit ganyan? Nagtatanong siya. Naghahanap siya ng kasagutan. Naku-question ni Sir Mike Abe minsan ng ating Pangulo. Pero hindi siya umabot sa punto na nagsalita na, PBBM, tanga ka ba o kasabwat ka? Walang ganun. Si Sir Mike Abe, bakit? Professional. Hindi personalan ang lakad. Walang panibugho. Diba? Sabi nga ni Sir Mike Abe, nung panahon ng 2022 election, sinuportahan niya si PBBM nang walang kahit magkanong bayad. Nang kahit magkanong monetary support, wala. Suportang tunay ang kanyang ginawa. Tapos ngayon, nanalo, hindi pa panalo si PBBM nun, sinuportahan na ni Mike Abe.
O tapos ngayon, binanatan nyo. Christian Esguerra at Boy Bypass, Arman din. Si PBBM. Tingin nyo ba hindi pagtatanggol ng isang sumuporta noong panahon ng eleksyon? Si PBBM? Yun nga, hindi pa presidente si BBM nun eh. Kandidato pa lang. Pinagtatanggol niya at sinusuportahan. What more pa kaya ngayon na presidente na at nakikita niya na ang fruit of sacrifice ng pagsuporta kay PBBM. Nakita niya na napaka galing ng kanyang binoto, tapos sisiraan lamang ninyo, sasabihan niyo ng tangat kasabwat. Tapos sasabihan niyo ng sasabihan ninyo na si PBBM, ito pala si Ngak first lang ang nagsabi nito na ginahasa daw ng taong bayan ang budget ng Pangulo. Budget ng bansa, ginahasa daw ni PBBM. Diba? Kaya walang coordinated attacks, walang financer, walang kahit anong mapapala dito sa pagtatanggol kay PBBM laban dito sa mga haters. Walang nag-udyok, walang nagsabing banatan, gantihan, wala pong ganun. Ito po'y suportang tunay sa presidente ng Pilipinas. Hindi ibig sabihin ay kinampihan natin ang gobyerno pagkonsinti na sa mali. Katulad na sinabi ko kanina. So sana ho nakakaintindihan tayo. Ipagpatuloy po natin at hinihikayat ko mga Pilipino sa buong mundo, magbantay tayo sa pagpapatupad ng batas. Lalo na sa budget kasi po ang batas every year, yung budget, yan po ay nasa ilalim ng batas. General Appropriation Act o yearly budget po ang tawag doon. Pag naaayon sa batas yung paggastos, okay lang. Pag sa tingin ninyo mali ang paggastos, maghanap kayo ng ebidensya, kasuhan ninyo. Susuportahan ko pa kayo. Yun. Di ba? Basta issue, walang problema. Yun. Pag may hinaluan ng kung ano-ano, sasabit talaga kayo dyan. May problema talaga kayo dyan. Please like and share, subscribe, and follow. Di ba? Like, share, and subscribe nyo si Sir Mike Abe Ngayon ito, katulad niyan. Di ba ang Pangulo ng Pilipinas naman talaga pumipirma sa budget taon-taon. Hindi ko alam kung sino nagpasimuno niyang pagpirma ng budget na yan, kung kaninong presidente nagsimula yan, ewan ko kung kay Emilio Aguinaldo ba nagsimula yan, kay Manuel Quezon ba, kay Quirino, kay Magsaysay, hindi natin alam. Pero, ito yung punto natin. Si PBBM, nung pinirmahan yung budget, in good faith siya na lahat ng nakalagay sa GAA, sa NEP, lahat yan ay magagastos ang pondo sa maayos na paraan at walang magnanakaw. Pinirmahan niya. Hindi niya alam kung may magnanakaw ba dyan. Basta pinirmahan niya yun Hindi niya alam kung may magbubulsa dyan, kung may magkikikback, kung may mamomorsyento. Hindi niya alam. Ang importante sa kanya, mabuo ang budget para hindi maantala ang proyekto ng gobyerno. O di hawak niya na yung ballpen, pipirmahan niya. Pinag-aralan yung budget. Tinignan ang budget. Chinek ang budget. Wala pang nagnanakaw doon. So pipirmahan ni BBM. Kasi wala pa naman nagnanakaw doon. Wala pa namang on the spot na magnanakaw ng pagkapirma ng ating Pangulo o nakaw kagad. Walang ganun. Siyempre, pagkapirma ni PBBM, after pa ng ilang linggo, after pa lang ng ilang buwan, saka pa lang, i-distribute yung pondo ayon sa schedule, ayon sa pagkakasunod-sunod, kung ano yung mga priority labasan ng budget, yun ang mga inuuna. So,
wala ditong alam si PBBM kung o kahit sinong presidente, hindi nila alam kung may nanakawin dyan o wala. Ha? Ngayon, katulad nitong si Digong, ano sabi ni Digong? Sa DPWH, ang modus daw dyan ay flood control project, mga ghost project. Alam na niya na yung pinirmahan niyang budget ni nanakaw, yun ang masama. Alam na ni Digong na ninanakaw yung budget, hindi pa kumilos. Diba? Doon ngayon magkakaproblema. Bakit? Biruin mo, alam mo nang ninanakawan yung budget na ginawa mo, na pinirmahan mo, hindi ka pa kumilos. Ngayon, si PBBM, ibang senaryo. Bakit? Naalaman niya na merong nagnanakaw sa budget na pinirmahan niya. Nung pinirmahan niya, walang pagnanakaw. Malinis yung budget. Kaya lang, after niyang pirmahan, dun na pala may mga kumikilos para nakawan siya. Para nakawan ng gobyerno, para nakawin yung pondo. Ang ginawa ni PBBM, nung sona niya, nagsalita siya, mahiya naman kayo, at pinaimbestigahan ang mga flood control, ang mga infrastructure projects ng gobyerno. So, napakalayo kay Digong. Si PBBM, hindi po masikmura ang korupsyon. Si Digong, nasikmura ang korupsyon. Kaya, di ba, kapag sinabi nitong mga katulad ni Christian Esguera na ngayon ay 700,290 na lang ang subscriber, pag sinabihan mo si PBBM na tanga o kasabwat, hindi ka talaga aangat. Hindi ka talaga tataas. Babagsak ka. Sasampaling ka ng katotohanan na yung taong pinagsalitaan mo ng hindi maganda ay walang ginagawang masama at talaga lang na mga ginagawa niya lang ang kanyang papel bilang presidente, bilang isang halal ng bayan. Kaya yung mga namumuna kay PBBM na hindi man lang naging Malinaw po ang barangay sinabi. tanod, di ba? Hindi man lang naging barangay tanod, hindi man lang naging street sweeper. Kung makapo na, akala mo sila magaling, o di lalayuan ka talaga ng taong bayan. Lalayuan ka talaga ng mga nagmamahal sa presidente. Kahit sinong presidente ang sabihan mo niyan, na tanga o kasabwat, tapos siya naman ang naglabas ng korupsyon sa kanyang gobyerno. Aayawan ka talaga ng tao. At yon ang realidad ng buhay ng isang influencer. Pag ang dila mo matalim, lalayuan ka ng tao. Kapag ikaw ay napaka-unreasonable mo, lalayasan ka ng mga manonood mo. Yan ang totoo.